Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Ken ng Jesus the Word Church. Ako po ang inyong partner pastor sa Life Microfinance Billion Branch. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa po tayo ay nasa magandang kalalagayan at patuloy na nadarama at nakikita sa ating mga buhay ang pag-iingat ng Diyos. Ano po, sabi nga po sa atin dito sa Life Microfinance, we are distant but not disconnected. Ano po, kahit tayo po ay magkakalayo ng distansya po, physical, ang atin naman po mga puso at layunin ay magkakaugnay para sa ating Panginoong Jesus. Nawa po tayo ay pagpala ng Panginoon sa ilang minuto na ating pagsasaluhan upang pag-usapan po ang patungkol sa pamilya. Na siguro naman po, karamihan sa atin ay pamilyado na po, no? May mga kani-kaniyang asawa at may mga biniyayaan po ng mga anak. Ano po, at tunay na sa panahong ito, napakahalaga na tayo po at ang ating pamilya ay lubos na nagtitiwala sa ating Panginoon sa kanyang pagliligtas at pag-iingat para sa ating lahat. Raising motivated and hardworking parents and children. Sabi po dito, motivation has a period of process. Number one, motivation does not happen overnight. Ito nga po yung binabanggit ko na hindi po ito parang genie lang. Gusto kong lumakas, gusto kong mag-motivate, gusto kong maging encouragement. But rather, ito po ay sinisimulan. Ito po ay proseso na pinagdadaanan na unang pinapanalangin natin sa Panginoon. At tinanais natin lahat, Lord, sa kabila ng pandemic na ito, maraming mga depressed na tao, maraming mga taong maraming alalahanin sa buhay. Kami man po, marahil ay may ganung sitwasyon, subalit ang ating panalangin sa Panginoon, Lord, sa umagang ito, sa araw na ito, ay itaas mo po ang aking puso, itaas mo po ang kasiglahan ng ang aking damdamin at ang aking motibo ay lalong magsumidhi na maglingkod at lalong mag-itaguyod ang aking pamilya. Motivation is an activity. Sabi po, both mentally and behavioral. Hindi po pwede na tayo ay nakaupo lamang. Dapat ay mag-iisip ng mga bagay-bagay upang makamotivate tayo. Ano po ba yung motivate? Kunyari po, ang isang mahal natin sa buhay. For example, ang inyo pong asawang lalaki po ay may ginagawa sa bahay. For example, nagkakarpintero ba yan o nagre-repair ng sasakyan? Ano po? Pagka sinabi pong motivation, ibig sabihin, lalapitan niyo po ang inyong mahal sa buhay. Sabihin mo, oy, kaya mo yan, no? Ituloy mo yan. Napakaganda ng iyong ginagawa. O kaya yung mga anak natin, pag nag-aaral, ay minomotivate natin sila. Anak, alam mo, mahirap ang ginagawa mo, pero alam ko, nakakayanin mo yan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Ano po? Ito yung motivation is the initiative to start doing something. Kadalasan ang pinakamahirap ay ang unang hakbang. Mas madali na yung mga sumusunod sa hakbang kaysa sa unang hakbang. Yun nga po, lalo na kung di tayo sanay sa ating pamilya na very open. Ano po, yung bukas na magsabing, hey guys, you're doing alright. O hey guys, you're doing great. Hindi tayo sanay sa ganun. Sa atin, parang kahit may ginagawa yung mga mahal natin sa buhay, ang nasa isip natin, dapat nang nila ito gawin. Pero kinakailangan po, lahat tayo ay nangangailangan nagkaminsan ng tapik sa balikat. Pag sinabing tapik sa balikat, ito yung encouragement o yung mga salita na magpapalakas at lalong magpapasipag doon sa kanyang ginagawa. Kunyari naman po, tayo mga kalalakihan, ang ating kanya-kanyang asawa ay nagsisipagluto. Kahit po napakatagal ng nagluluto ng sinigang si Mrs., no? Ilang taon nyo nang natitikman o kinakain yung sinigang na kanyang niluluto. Huwag po tayong manghinawa na sabihin, honey, o kaya mahal, ang sarap ng sinigang mo ngayon. No? We continue to motivate people, we continue to encourage our loved ones. Ano po? Tandaan natin kung paano ang pagiging magulang ay mahaba ang panahon. Ganoon din po ang motivation, hindi ito gusto natin ngayon lang meron, kundi habang tayo ay nagpapatuloy sa buhay na ito, nais nating patuloy tayong gawing encourager ng Panginoon. Palaging may encouragement sa ating mga puso. Na po,
tingnan natin yung number one, yung home environment. Ang bahay natin ngayon, dapat i-set up natin ngayon, no? Kahit gaano man ito kaliit o kasimple yung bahay natin, talagang magkaroon ng study corner yung ating mga estudyante na nag-go online. Ano po? Hindi yung tipong nasa dining sila, tapos nag-aaral sila, tapos kakain po tayo, biglang aalisin yung mga gamit nila, just kasi mga po, kailangan iligpit at gagamitin naman yung hapagkainan para kumain po tayo. Siguro marahil maganda i-organize na natin yung ating mga bahay kahit maliit lang ito. Gawa tayo ng study corner, nandun yung mga estudyante natin mag-aral, nandun yung wifi nila, nandun yung computer nila. We need to set up that kind of things sa ating mga bahay in home environment. Ganun din po yung mga working from home. No po, kailangan meron na silang space for work from home. Dati parang hindi natin naiisip na pwede pala magtrabaho ang mga manggagawa dito sa bahay instead na sa opisina. No po, so organize our place na sa ating tahanan, put a corner study, put an office corner na kung saan yung mga kanilang mga asawa ay pwedeng magtrabaho naman. Ano po? Inborn ability. Pinapakita naman po dito yung ating mga anak ay alam natin may kani-kanyang kakayahan. Hindi po lahat ng mga anak natin ay pare-pareho ng katangian. Ako po meron akong 2 anak. Isa po ay graduate na po ng college at ngayon po ay naghahanda na mag-exam na po ng board exam at pansamantala siya po ay nag-a-apply ng trabaho upang habang nag-iintay ay pwede na siyang kumita on his own. No po, ay meron po yung akin naman pong bunso ay grade 12 pa lamang sa pasukan. Ano po, iba din naman ang interest po nila. So, ang kailangan lang i-motivate natin sila. Huwag natin silang pagkukumpirahin. No po, isa sa siguro I would say pinaka-discouragement na madidinig ng isang asawa marahil o ng isang anak sa kanyang magulang ay yung sabihin mas magaling pa si ganito kaysa sa iyo. Iwasan po natin yan, mga nanay at tatay. Never compare our children to the children of others. Okay? They have their own inborn ability. Tuklasin nga lang po natin. Pangatlo, meron pong tinatawag na quality of schooling. No po ngayon, ang mga anak natin pag nag-online, minsan alas 7 hanggang alas 12, no po, coffee break lang. Pag say coffee break, of course, snack lang po sila, o snack time, no po. After that, tuloy-tuloy na naman, ano po, hindi sila tulong na sa bahay, hindi masyado nakakapaglinis, o kung sila man po ay may task kayo na paglabahin, hugasin ng pinggan, minsan ay hindi na ito magawa. Ang kailangan po nating tanungin ay hindi yung anak, ano ang grade mo? Kundi ang dapat tanong natin, anak, ano ang natutunan mo? Okay? Minsan, ganun din ang tatanungin ng, siguro, as a matter of thing today, no, reality, minsan tatanungin din ng anak, nanay, ano natutunan mo sa online class ko? Kasi po, minsan, di ba, mga nanay, mga tatay yung gumagawa ng sit work ng mga anak kasi po talagang napakahirap na po tayong mga magulang pag-aaralan natin yung mga libro ng ating anak. But nevertheless, palagi natin silang tatanungin, anak, ano natutunan? No, hindi tayo after doon sa grade. Even though nakakatuwa, yung mga anak natin nakakapag-adjust na, yung po aking anak ay naging bahagi ng Dinlis, no po. Tapos, nagkaroon po siya ng award, achiever, something like that, doing online. Ang mga estudyante po natin can really adjust in these tough times. No po. Ngayon nga lang, tayo mga magulang ay kailangan natin silang palaging i-motivate. Ano pa po? Child self-concept and inspiration. Ano po? Palagi natin silang, ang ating mga anak ay unique. Kahit nga daw po yung kambal ay hindi parehong-pareho, meron pa rin silang pagkakaiba. No po, pero din ang ating mga anak, unique po sila. Meron silang kanya-kanyang katangian, kanya-kanyang kagalingan, marahil may mga kanya-kanya rin pong kahinaan. Pero kinakailangan we continue to inspire them to do their best. So,
let's continue to motivate our children to do great things for the Lord at para sa ating buong pamilya. Now, as a Christian, kailangan din po ng pagsusumikap o tinatawag na perseverance. The Bible gives us good advice on the importance of effort and perseverance. Alam niyo po ba yung salitang long suffering? Pag binabasa po yan sa Bible, yung long suffering, hindi po ganyan ang pagkakabasa ng mga author. Ang pagkakabasa daw po ay long suffering. No? Kasi talagang napakahabang pagsubok ang pinagdaraanan. Pero kailangan po tayong lahat ay mayroong pagsusumikap, mayroong motibasyon, may encouragement sa ating puso na nagmumula sa Panginoon. Kailangan po tayo nagpipersevere, nagpapatuloy na sa kabila ng pagsubok na ating pinagdaraanan. Alam niyo po, itong pandemic na ito, time will come, this will be an endemic. Tatapusin ng Panginoon ang bagay na ito. 3 months ago, we in the church, and I believe all of us are praying na maraming gumaling sa Panginoon. Alam niyo, dati po, ang gumagaling, 20 person, 50 person, minsan 17, 20. And then the church begin to pray, Lord, mas marami pong gumaling kaysa sa nabavirus na ito. At the Lord answers our prayer today. Napakaraming thousands and even multitudes of Filipinos are walking out of hospital because they got healed by the Lord Jesus Christ. Kapatid, magpatuloy tayo sa buhay na ito. Huwag tayo susuko. No po, tayong lahat ay maging encourager, mag-motivate tayo. Tingnan natin yung ating mga anak kapag sila ay nalulungkot, kapag sila ay parang nananahimik na lang, let's encourage them. Be very watchful of the gesture ng ating mga anak. 3 months ago, I know a person, a 23 years old single lady committed suicide. Bakit po? Because that person was really so discouraged. Ang problema, sinasarili lang niya yung pagsubok na kanyang pinagdaanan. So sa atin po, pag nakita natin yung mga anak natin, parang nawawala ng desire na mag-aral, nananahimik sa isang tabi, parang feeling niya, hindi niya na kaya yung kanyang ginagawa. Tayo bilang mga magulang, i-encourage natin sila. Ganun din po ang ating kanya-kanya mga asawa. Alam natin, napapagod tayo lahat, yung mga working from home, kayo po ng mga negosyante. Alam ko po, napapagod din kayo, pero it does not excuse each and every one of us na magpatuloy na magpalakasan sa bawat isa. Ano po? So, babasahin ko po ang 2 Peter chapter 1, verse 3 to 8. Ito po ang advice ng Bible para sa ating lahat. Sabi po ng verse 3, tinanggap natin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na nagtuturo sa atin upang tayo mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Sa paraang ito ay binigyan tayo ng dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakasisirang pagnanasa ng sanlibutan ito upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, ang inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, ang inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, ang inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman. Ang inyong pagkilala sa Panginoong Jesucristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapanginaban. Magsikap tayo bilang mga magulang hanggang sa ma-motivate ang ating mga anak maging matyaga at magkaroon ng totoong paniniwala sa ating Diyos. Mga magulang, mga kapatid, mga nanay, mga tatay, mga negosyante, mga mahal sa buhay, ganoon din po ang kwento ng ating buhay. Anumang bagay ang ginagawa natin ngayon sa bandang huli ng buhay, ikaw, ako, at ang ating mga kani-kanyang anak at kani-kanyang pamilya ang may pakinabang sa lahat ng ating ginagawa. Sa lahat ng oras at sandali, sipagan po natin. Laki pa natin ang motibasyon ang lahat ng ating ginagawa.
upang sa gayon, sa pagdating ng panahon ng ating mga anak naman ang siyang haharap ng may tapang sa hamon ng buhay, masasabi natin na gawa natin lahat ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Nawa po, tayo'y napagpala ng Panginoon sa umagang ito. Ang ating kanya-kanyang pamilya ay hilingin natin ang pag-iingat at ang paggabay ng ating Panginoon. Nais ko pong tayong manalangin at lumapit po tayo sa Panginoon sa oras na ito. Tayo po'y magkaisa sa ating panalangin. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat dahil sa mga panahon na aming pinagdaraanan, mga pagsubok, kagaya po ng pandemic na ito, na sa total na 367 days na po ang nakalilipas. At lahat kami, Panginoon, nakita namin ang katapatan mo sa amin, sa aming mga anak, sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po. Marapatin mo na kung kami man po ay nagugulimahanan, kami man po magkaminsan ay nawawala ng aksyon, nawawala ng motibo sa aming puso, nadidiscourage din po kami. Panginoon, patawarin mo po kami. At ang aming hiling mula sa oras na ito, kami pong lahat bilang mga magulang ay tunay na bibigyan mo ng kalakasang espiritual, kalakasang emosyonal, kalakasang pisikal upang magawa namin itaguyod ang kanikanya namin mga mahal sa buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa, and Father, I pray that you put in our hearts the eternal encouragement that Jesus had already given to us, the encouragement and the living hope na sa iyo lamang ang gagaling. Lord, ingatan mo po ang mga minamahal namin na nandito ngayon. Ingatan mo kaming lahat. Cover us with the blood of Jesus. Patuloy mo kaming ilayo sa pandemic na ito. Maging malusog ang aming mga pangangatawan. Dalangin po namin, Lord, na ilalayo mo rin po sa pandemic na ito ang kanya namin mga pamilya. Ang aming mga anak ay bibigyan mo ng talino sa kanilang pag-aaral online. Ang mga mahal namin sa buhay ng pagtrabaho, nandoon po ang motivation sa kanilang puso at ang kalakasan ay patuloy mong pagkakaloob sa kanila, Panginoon. At tunay nga po, marapatin mo na lahat kami, araw-araw, oras-oras, ay kakitaan mo ng lubos na pagtitiwala at tunay na ang pananampalataya namin ay nakalagak lamang sa iyo. Pagpalain mo po ang kabuuan ng Light Microfinance Incorporation, Lord. We speak blessing upon blessing to this wonderful company na ninais mong kami po ay makonekta, Panginoon. We are distant but never disconnected, especially with you and secondly with one another. God, we thank you. We give you all the praise. We give you all the glory. In Jesus' name. Amen and amen. Maraming po salamat sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo. Keep safe. No po, stay safe po tayo. Matigit sa lahat, ang ating mga puso ay palaging sa Panginoon natin itutuon at palaging sa Kanya natin ipagkakatiwala ang ating mga buhay. Pagpalain tayo nawa ng Panginoong Hesus, simula sa araw na ito, tayo po ay patuloy na maging daluyan ng pagpapala sa ating mga mahal sa buhay. Maraming po salamat. Have a nice day. God bless everyone. See you again next time.